Okay mga kababayan, no? So nandito na naman tayo, no. Bibigyan na naman natin ng reaction 'to, no. Itong mga makukulit na mga incheck na 'to, no. Itong mga singkit. Ito yung mga nangaagaw ng ating West Philippine Sea, walang iba kundi yung mga incheck, mga Chino. Kasi may bibigyan natin reaction 'to mga kababayan, no. Ito yung mainit na balita ngayon. So ang Chinese daw, ang Chinese Maritime Militia sumabog at nasunog daw. Buti nga. Kasi pinapalabas nila na ang may mga itong mga nakarang araw, no, may sumabog at nasunog na barko na pinapalabas ng mga incheck na hindi daw sa kanila to. Mga sinungaling talaga, no, mga kabayan. At isa pa, ang China nagtayo na naman o nagbigay na naman ng mga substandard na steel. Grabe, no? Talaga itong mga incheck na to nang hilig sa mga illegal talaga, no? ito ang ating bibigyan ng reaction video, no? Komentaryo, suggestion, criticism, at kung ano man yung mga saloobin dyan, mga kababayan, ha? Pwede rin na kayo mag-comments dyan. Dahil itong mga incheck na to, no, nakakabuisit naman talaga to, eh. Nangaagaw ng teritoryo na may teritoryo. Buisit, no? Ngayon, kung bago pa lang sa aking channel, guys, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, please, paki-subscribe din kay Good News Philippines. So, sa kanyang video to, no, na ating bibigyan ng mainit na reaction. Kasi itong mga incheck na to, no, nakakabuisit talaga sa ating bansa, no. Lahat pinasok na nila, mga illegal sa dagat, illegal sa lupa. Visit talaga. Okay, na umpisa na natin. Mga mouthpiece ng China desperado na, ipinagkalat nila sa social media ang isang video na kung saan ang isang barko na sumabog at nasusunog ay barko daw ng Pilipinas. Pinagtatawanan ng mga Chinese ang sinapit ng nasabing barko dahil sa mahinang quality daw nito. Pero ayon sa ating pagsisiyasat mga kabayan, walang ganitong uring barko ang meron sa Pilipinas. Mapa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at BFARMAD. Makikita sa video na merong malaking barko ng China Coast Guard ang nasa kabilang banda nito at ilang rigid hull inflatable boat na nag-deploy ng water cannon para apulahin ang anumang nasusunog sa barko. Ito pala ay Chinese Maritime Militia na kadalasang ginagamit at illegal na dinideploy ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ang Ayan, tingnan nyo naman, Ito na naman, kayo na naman talaga yung check, no? Kayo mga singkit na to, no? Ayaw nyo pa aminin na sa inyo yung mga barko yun, no? Na napakatanga nyo talaga. Palibhasa kasi, ayaw nila malaman na yung kanilang mga produkto talagang made in China. What? Kaya nga sinasabi nila sa buong mundo na hindi raw sa kanilang barko yun. Malinaw naman na sa kanila yun, no? Wala naman barkong ganyan ng Pilipinas, no? Tsaka ang barko ng Pilipinas bilang lang, no, kukunti. Sila, tingnan mo sa forma pa lang ng barko nila, singkit na. Tatawaran ng mga Chinese sa social media ay barko pala nila. Kaya bago kayo maniwala, dapat munang suriin ng mabuti ang katotohanan. Tama. Baka mahulog kayo sa mga patibong ng mouthpiece ng China. Sa ibang balita naman, ayon kay Department of National Defense Gibo Teodoro Jr., bakit pa tayo makikipag-usap sa China? Binubula nila tayo. Hindi naman nakakatulong ang China sa atin. Sa halip, nagpatayo pa ito ng mga scam hubs sa Pilipinas, substandard na mga bakal at marami pang illegal na gawain. So any Chinese construction in the Scarborough Shoal would be a red line for the Philippines and the US, would you think? I mean, if you treat it as an artisanal fishing ground, sumunod tayo sa arbitral award. Artisanal fishing ground, wala ni isang, within the EEZ of the Philippines, wala ni isang bansa na pwedeng mag-exclude na kung sino doon. So violation ng international law yun. Kung anong gagawin natin, of course, there will be a proper response.
O, tingnan nyo naman to. Itong mga incheck talaga, no? Di ba kayo nakakalata? Puro mga illegal yung mga ginagawa, no? Maski sa Scarborough Shoal, no? Talagang gustong-gusto nilang magtayo ng mga, ano, no? Mga, ewan natin, baka gusto nila magtayo na naman ng, ano, ng military base dyan. Ay talagang, ano, puro illegal, no? Ba't hindi... Ang kukulit talaga itong mga Chinese. Bakit naman hindi kayo magtayo ng sarili nyong military base diyan mismo sa EEZ nyo, no? Magtatayo kayo ng mga military base nyo, diyan pa kayo sa aming EEZ. Ano ba kayo? Quick lang doon sa sinabi nyo, talk with the defense minister, ng minister ng China. Would you please give context to that? Pwede na Wala namang invitation na makipag-usap eh. Kasi talaga naman, kailangan may lines of communication normally kahit na may tensyon. Pero sa kanila naman nakita natin na walang sinseridad. Ang linya, binobola lang naman tayo. O kaya maglalabas ng mga statement na hindi maganda. So Tinaman ah. Totoo naman talaga, no? Hindi naman talaga nagsasabi ng totoo yan, ng mga incheck na yan. At isa pa, no? Puro pambobola lang yung ginagawa ng mga yan. Noon pa yan, eh. Hindi, nakakalata ng buong mundo. Halata na kayo mga incheck, no? Ng buong mundo. Na kayo ay mga, ano, mga nambobola. bakit pa? Ang kausap natin, yung mga tumutulong sa atin na may sinseridad. Katulad ng ASEAN, ang defense ministers ng ASEAN ay nagsabi nga ang Malaysian defense minister na kailangan we must evolve positions on the South China Sea. We cannot afford to gloss over that anymore. No? So, nararamdaman din nila, no? Sila dahil sa peculiar circumstances ng kanilang mga bansa, meron silang pagkakasundo ng China. Pero sa atin naman, nakatulong ba ang China na magpatatag ng ating internal resilience? Hindi. Ano yung inintroduce dito? Scam hubs, substandard na steel, at saka very Talaga, visit na si Secretary Gibo, no? Visit na kasi puro mga illegality yung mga ginagawa ng mga incheck na to, no? Nakaka-visit talaga eh. tactical yung kanilang engagements, no? So, hindi ko naman sinasabi na hindi dapat. Pero dapat kung makikipag-usap o makikipag-ugnayan tayo, respetuhin muna nila ang alituntunin natin at ang soberanidad. Ay nako. Wala talaga respeto talaga itong mga incheck na to. Kailan pa kaya nagkaroon ng respeto kayo mga incheck? Sovereignty natin. At yan ang pinaglalaban natin. Eksperto naman ng Estados Unidos binira ang Chinese Communist Party sa kanilang patuloy na pagsisinungaling sa mundo. Kitang-kita ang agresyon at provokasyon ng China laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero ayon sa China, ang lahat ng ito ay kasalanan pa ng mga Pilipino. Dito na naglabas ng kanyang saloobin si retired US Air Force Colonel Raymond Powell at ngayon ay direktor ng Sea Light Maritime Transparency Program na tumutulong upang bigyan ng impormasyon ang Pilipinas sa iligal na panghimasok ng China sa exclusive economic zone ng ating bansa. China has already signed UNCLOS and Teka, no, bibigay tayong reaction dito. Talaga naman napaka nitong mga incheck na to, no, napakasinungaling talaga, no. Binobola nila ang buong mundo, pero alam na ng buong mundo. Alam na ng mundo na kayo ay mga nambobola talaga. it has signed the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Let me remind you that the Declaration of Conduct, the DOC, is only 5 articles long. 3 through 5 essentially say we will respect the freedom of navigation and UNCLOS. Again, China signed that, and yet routinely intercepts Philippine vessels 50 to 100 nautical miles from any feature and impedes their progress, impedes their freedom of navigation. Article 4 prohibits the threat and use of force. Can anybody say
that China has obeyed or complied with that provision, when we see the constant water cannoning, the constant ramming, we saw a 7,500-ton guided missile destroyer nearly collide with a 350-ton Philippine Coast Guard vessel near Scarborough Shoal just 2.5 months ago. And the fifth article basically says that all parties should exercise self-restraint. The essential problem is that China has not exercised self-restraint. So I want to go forward and talk about who is provoking whom. Is assertive transparency causing the provocation? I live in Atherton, California. Whenever I tell people from the Bay Area that I live in Atherton, California, they look at me and they say, "Which mansion do you live in?" Because all of my neighbors have mansions. I am the 2-bedroom rental on the corner that absorbs the road noise. If one of my neighbors one day moves the wall on the other side of my flower bed so that I can no longer get to my flower bed and stations 4 security guards there so that I can't go there anymore, and I try to go there and I'm pushed around by the security guards, and then I say to my wife, why don't you take a YouTube video of me trying to get to our flower bed that we used to be able to get to? And then she shows how these security guards are pushing me around and beating me up. Am I the one who is provoking them? Or did they steal my flower bed? Right? So, I mean, I think to accuse the Philippines of provocation is an insult to the word provocation. So that entire line of argument, I think, is just sheer gaslighting, right? It is just trying to get you to doubt your own reality. Sa ibang balita naman, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Brown Teka, no, magbibigay tayong reaction doon sa sinabi ni Ray Powell, na mga incheck, siya pa ang pumirma sa mga international law, tsaka arbitral ruling, tsaka sa kung saan-saan mga law. Pero sila pa ang lumalabag. Tingnan nyo, mga kawalang hiyaan talaga nito mga incheck, mga walang hiya talaga Honor Jr. nanindigan na dapat patuloy ang pagsasanay militar ng Pilipinas dahil sa oras na magkaroon ng digmaan, unang makikipaglaban ang mga sundalong Pilipino. Kaya't kailangan ng sadatang lakas ng Pilipinas ng tamang mga sandata at training. Laban Pinas! Wow! Teka. Nakakatakot naman pag nagkagera, pag ginera tayo ng mga incheck na to, Ang sabi ni AFP Browner, nauna maipaggera muna ang mga Pilipino. Wow, nakakatakot naman. Sigurado, for example lang, isang buwan maipaggera, bago tumulong ang Allied Forces natin. Sigurado, ubus na yung lahing Pilipino. Ang lalakas ng puwersa ng mga incheck, Wala naman tayo pansalo. Kaya nga, nakakatakot. Sana wag mangyari yan. Okay, so hanggang dito na lang tayo mga guys, So, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Nasa ganun ma-update pa kayo sa mga video na aking upload pa sa mga next day. Okay, Salamat.